Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang hapon po at pasalamat po tayo dahil si Brother JC ay nahatid na natin sa kanyang huling hantungan. Yan po yung buhay natin, hindi tayo para sa mundong ito. At kailangan natin tanggapin na yung ating lahat ng mga bagay na pagmamay-ari natin ay hindi talaga natin madala sa mundong ito. At sana po ay malaking leksyon po ito sa ating lahat. Sabi ni Saint Francis of Assisi, sabi niya, "It is in dying that we are born to eternal life." No? It is in dying that we are born to eternal life. From his peace prayer, this line expresses the Christian belief in death as a gateway to eternal life. No? So yung pagkamatay natin ay hindi po yan katapusan. No? We are born to eternal life. At yan din ang sinasabi ni Brother JC, no? Sa kanyang sa kanyang message bago siya kinuha ng ating may kapal, ang may-ari sa ating buhay. No? Hindi naman tayo may-ari sa ating buhay mga kapatid, kundi siya lang. Sabi din ni Saint Therese of Lisieux, the child Jesus, sabi niya, "I'm not dying, I'm entering into life." So anong highlight ito? She spoke these words shortly before her death, showing her joyful trust in God's promise of heaven. So dahil naniniwala siya na mayroong promise ang Panginoon. At yung promise ng Panginoon ay hindi yon kasinungalingan, kundi katotohanan po. Si Ami na Elga, padulong ni Mang Umpisal, very good. No, ganda yan. No? At sabi ni Saint John Mary Vianney, "Death is not for Christian a punishment, but a reward." No? So, minsan ay consider natin, bakit ba maaga siya mamatay? Pinarusahan ba siya ng Diyos? Hindi. Death is not for the Christian a punishment, but a reward. So ano pala yung kamatayan? It is a reward. It is not a punishment. Lalong-lalo na kung sinisikap natin na ibahagi natin yung buhay natin sa Panginoon at sa simbahan po. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan, mga kapatid. He emphasized death as a moment of union with God for the faithful. So, malinaw na malinaw. A union with God for the faithful. No. St. Augustine said, "It is only in the face of death that man's self is born." No. Reflecting on how death brings clarity and humility to the soul. No. Malinaw na malinaw yan, ha. So, kung matanggap natin yung kamatayan, it is man's self is born. Muli tayong nabuhay, no? At yung buhay na yan ay walang hanggan. Hindi na po yan temporaryo. Si Brother JC, yung kanyang katawan ay nawala.
mawawala. Pero hindi yun ma-annihilate yung kaluluwa niya, nandyan pa rin. Okay? Saint Ambrose, death is then no cause for mourning, for it is the cause of mankind's salvation. So, sa mga kapatid natin, it is not a cause, no cause for mourning. Hindi dapat mawalan tayo ng pag-asa, no? Para bang mawalan tayo ng gana, no? And then magmukmuk na tayo na walang ginagawa. No cause for mourning, for it is the cause of mankind's salvation, no? So lalo-lalo na kapag lalo-lalo na kung tayo ay nakatanggap ng sacrament. Brother JC, nakatanggap yun ng sacrament. Lagi yun, no? So, ang ganda na, at ang daming mga tao po, pinupost ko po yung video, no? Ang daming mga tao talaga na na-inspire sa ating kapatid, no? Para yung misa kanina, mga kapatid, yung misa, parang parang Sunday Mass, parang first Mass sa Sunday. Ang dami, puno yung simbahan po, no? Pero akala ko umuwi na yung mga tao, nandyan pa rin, no? Naka-video ako dun sa mismong sementeryo. Ang daming na move at attach na mga tao ni Brother JC. At yun din ang mission natin, mga kapatid. Dublihin natin yung inspiration before we expire, mga kapatid. Para marami tayong ma-inspire, marami tayong matulungan, marami din tayong madala, no, sa katotohanan. At ang katotohanan lang ang paraan parang tayo ng tunay na kalayaan. Si Saint Catherine of Siena, sabi niya, the soul cannot enter into eternal life unless it is first conformed to Christ in suffering and death. No? So normal lang po, meron tayong mga suffering sa buhay, huwag kayong aayaw, huwag kayong aatras, huwag kayong bibitaw. Normal lang po na meron tayong mga challenges sa buhay. Conform, it is first conformed to Christ in suffering and death. No? Ano ba yung suffering mo? Yung karamdaman mo? Offer it to the Lord. Yung mga nasa paligid natin, hindi tayo magkaintindihan, everything. Entrust it everything to the Lord. Sabi din ni Saint Alphonsus Ligori, he who dies in God's grace neither fears death nor feels it. So sa mga tao pala na dies in God's grace, paano ba tayo mamatay na in God's grace? Through sacrament po. Through sacrament po. Yan po ang pinaka-importante. Through reception of the sacrament po. He who dies in God's grace neither fears death nor feels it. Hindi sila natatakot mamatay? Or na-feel ba nila yung kamatayan? Hindi. No. Saint Teresa of Avila, sabi, I die because I do not die. Grabe yung sinasabi niya, no? I die because I do not die. From her mystical poem, expressing longing for union with God in eternity. No? So yung pagkamatay niya, hindi talaga yung pagkamatay, but because I will not die. I do not die. I will not die, mga kapatid. So may tanong si Vale Avir, lovely Father, pwede ra makakalawat nya wala anointing of the sick, nagkumpisal lagi kan ko nagsakit-sakit. Na pwede. So nakakumpisal ka na wala ay anointing, so pwede. Tapos ka na nakumpisal. So Saint Ignatius of Antioch, allow me to become food for the wild beasts,
through whom I can attain to God. I am God's wheat. I am to be ground by the teeth of the wild beasts, so that I may found to be the pure bread of Christ. So dito mga kapatid, hindi ko alam kung namatay ba si Saint Ignatius na pinakain sa mga wild beasts. I am to be ground by the teeth of the wild beast, so that I may be found to be the pure bread of Christ, a powerful earthly Christian witness of martyrdom and hope. Martyr talaga ito si Saint Ignatius, of Antioch. Siya yung obispo na pumalit kay San Pedro sa Antioch. At si Pedro din ang nag-ordain ni Saint Ignatius. Saint John Henry Newman, sabi niya, "Fear not that thy life shall come to an end, but rather that it shall never have a beginning." Fear not that your life shall come to an end. Huwag kang matakot na yung buhay natin ay may katapusan, but rather it shall never have a beginning. Wala naman itong simula lalo na after our death. Yung eternity, forever na po yun. A reflection of true life beginning in God beyond death. So yung ating buhay na inaalay natin sa Panginoon, kung ginagawa natin yung kaloob niya, is nothing to fear death, mga kapatid. Sabi naman ni Padre Pio, anong sabi ni Padre Pio? It would be easier for the earth to carry on. As a Eucharist ito. They are not lost who found in God. Ang ganda ng sinasabi ni John Chrysostom. They are not lost who are found in God. So hindi po nawawala yung mga taong nakakilala sa ating Panginoon. Ang ganda. They are not lost. Sabihin natin na wala na sila hindi ko na nakita. They are not lost who are found in God. Ang ganda. And then Saint Basil the Great, to live in fear of death is to be subject to slavery. But to live in the hope of resurrection is to walk in freedom. Ang ganda. Nang saying, Father, wala ko'y kumpisal katong rang grade 3 ko. Kay wako kay baloy nga ana di ay. Karon pa ko nasayod nga sige kog tan-aw sa inyo. So grasya na igsuon kay tuna. So, receive the sacrament, kapatid. Makatulong yan sa atin, ha? Salamat sa Diyos dahil nakinig ka ngayon. Ang Diyos na po ang maka-inspire sa atin. So, quick live lang po ako, ha? So, salamat tayo sa mga star senders natin, mga regular star senders natin. Si Marcelina Galio Canta, ipadala ng 200 stars. Si Gina Guevara, 100 stars. Si Jaisa Alonso Colli, 50 stars. Si Jimmy Exraso Renua, napadala ng 50 stars. Si Shula Love, 200 stars. Ang unang star sitters natin sa live, si Evelyn Pambe. Meron pang additional star singers natin, si Ate Gina Guevara, 50 stars. Si Lina Galio Canta, additional din, 100 stars. At si Army Parajes, 50 stars. Salamat po sa inyo. At thank you for Father. Si Erna Dikit, si Radsi Will Soiko is watching. So, yan lang po yung sharing natin, At sana po ay meron kayong natutunan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and
Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of their womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, tatak thee with a humble heart po. Mga kapatid, magandang umaga po. Ang pag-ibig at kapayapaan ay sumainyo po sa araw na ito. Sana punuin natin yung puso at damdamin natin sa pagmamahal at pagdadasal at panalangin. Unang-una sa simbahan po, sa ating pamilya, sa mga family members natin, lagi nating isali sa dasal. At yung mga kasamahan natin sa ministry, isasali natin sa dasal. At yung mga buong simbahan natin, ang mga kaparian, mga mahal na obispo, at ating mahal na Santo Papa, ipagdasal natin lahat araw-araw. So, punuin natin yung damdamin natin sa panalangin, no? Hindi sa puot. Punuin natin sa panalangin, punuin natin sa awa, yung puso at damdamin natin, mga kapatid. At ipanalangin natin ang buong simbahan, lalong-lalo na ngayon sa panahon na ito, dahil bising-busy na ating mga mahal na kandidato na nagpalaganap sa kanilang plataforma. Ipanalangin natin sila lahat po, no? Yan ang mission natin bilang Kristiyano, yung mission natin bilang pari, yan ang mission natin bilang tagasunod ng ating Panginoon. Hindi tagasugnod, no? Tagasunod. Let us offer everything to the Lord. At sana sa eleksyon ngayon, mapuno yung puso natin, hindi ng puot, kundi sa pag-ibig at pagmamahal. So, patuloy pa rin tayo na yung team natin, laging nag-educate sa kabaryuhan, no? At sinabi ko sa kanila na sana puno kayo, na dapat ibahagi natin yung saya ni Kristo, yung saya ng Ebanghelyo, mga kapatid. Hindi tayo dadagdag na sa kaguluhan, mga kapatid. Hindi na natin dadagdagan pa yung kaguluhan. So, nandito na tayo sa office natin at marami pong tao, marami po akong exercise ngayon. At meron pa kaming hungos o kumpisala ng bayan. So, malate lang po ako sa kumpisala ng bayan. At after sa kumpisala ng bayan, babalik na yung schedule natin. Every Wednesday po, magpakumpisal po ako sa mga parokyano natin. Every Wednesday po. Pero ngayon ay wala muna. Pero sa sunod ng mga araw, buong taon po yan ang schedule natin. Huwag kayong mag-aalala dahil na-busy pa tayo past 2 weeks. At siguro matatapos this coming 12 ang kumpisala ng bayan. So malaking tulong po yan para po yung mga nahihiya sa kanilang pari ay pupunta na sa makakumpisal talaga, no? Meron namang mahiyain, no? So, pasalamat tayo sa Panginoon, ha? Sana gumising tayo ng buong nilinis na paglinis sa ating puso, dahil marami tayong makikita sa social media na maka-ignite sa ating galit, sa ating puot. Wag po. No? Let us continue to consecrate ang ating pag-ibig, ang ating puso sa pag-ibig ni Kristo po. Yung pag-ibig ni Kristo ang mananaig sa ating isipan at sa ating puso po. Amen? At marami po akong i-exercise ngayon, no? Marami po. So 100 po yung mga tao at bumibisita natin sa office. At salamat po sa gustong tutulong pala sa office natin. Sunod na mga araw open tayo ng account for that specific para yung donation ninyo. Huwag kayong maniwalahan na mag-communicate ako sa inyo personal. Wala po.
Hindi po ako makakommunicate personal sa inyo po. At huwag kayong maniwala sa mga scammer po. So exactly 10:30 magsimula na po yung exorcism ko. At sa mga maraming tao pumupunta ngayon sa office natin, dahil binibigay natin dito hindi yung sarili ko, wala naman akong kapangyarihan. Binibigay natin sa kanila yung sakramento ni Kristo po. Wala pong iba po. Pasalamat tayo sa mga pari na nandito. Nandito na si Father Il for confession po. Confession is greater than Father Darwin. Yung healing without confession is nothing. No? Healing with the sacrament is greater than anyone else. Okay? So, ang binibigay namin dito, hindi yung sarili ni Father Darwin, kundi yung sakramento, because it is greater than the priest, greater than the bishop, greater than the pope. Ang sakramento po. Because it is instituted by Christ Himself. Hindi po ang nag-institute niyan si Father Darwin, hindi po, kundi si Kristo po. At sana po, ang pag-ibig ng ating Panginoon ang maghari sa ating isipan at sa ating puso, ha? Hindi yung kasamaan ng demonyo maghari sa atin. At kasama ko po kayo sa aking mga panalangin po, sa aking mga misa po, kasama po kayo. At sa aking banal na rosaryo, sa aking prayer po. Isama nyo din ako, ha, na laging malusog. Sa abot na makakaya ko, ibibigay ko yung mga oras ko sa ating manluluwas. Okay? At Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. Salamat po sa mga nagbigay ng stars. Ipopost ko po kayo sa ating pasalamat po. Marami po tayong natulungan dyan. God bless. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless. Hello mga kapatid, bago lang tayo nakarating dito sa kumbento at quick live lang po tayo. Kanina mga kapatid, may isang lalaki from Cebu. Alam nyo ba, nasali sila sa isang kulto, no? Buong pamilya nila ay na membro nito. At sila po ang healing group. Maraming pinagaling nila at yung instrumento nila ay papasukan ng matanda at bata na espiritu. At yung matanda ay magtuturo sa kanila, magbago yung instrumento ng kanilang boses matanda. And then, alam nyo, ito yung reminder nila, dapat mangumpisa lagi, magsamba lagi, di ba? Very Catholic yung mga advices ng espiritu na pumapasok sa kanyang katawan. Very Catholic, very apostolic yung advice nila. At doon, ang buong pamilya po ay matagal po sila doon. So, may ibibigay na prayer at yung prayer na yon ay makapag-deliverance sila. No? Hindi lang makapag-deliverance sila, meron pa silang healing power. So matagal na panahon po itong pamilyang ito na nag-surrender sa atin. Dahil dalawa po sa kanilang pamilya ang hinaharas. Inuuna pa natin yung tatay, bukas yung anak. No? Dahil sa occult. Occult pala ito. No? Ang nangyari mga kapatid, paano ba natin natuklasan na pinopromote naman nila yung sacraments? Di ba? No? Paano natin natuklasan na ito ay hindi galing sa Diyos? Ito ay hindi sa Diyos. No? Di ba? Pinopromote naman niya yung sacrament, yung pumapasok na matanda, at meron ding papasok na bata sa instrumentong ito. At na-amaze talaga sila dahil meron silang kapangyarihan. At paano natin natuklasan? Dahil dependent na po sila sa espiritu na pumasok sa katawan ng instrumento. Doon na sila magbabase sa kanilang ginagawa buong
buhay nila, yun na ang sentro, no? So, saan nagaling yung authority? Sa medium, no? Ang authority hindi nagaling sa simbahan, no? Sinasakyan lang niya yung simbahan, yung mga sakramento. Pero saan yung loyalty nila? Hindi sa pare. Hindi sa authority ng simbahan, kundi sa authority ng medium na pinapasukan ng dalawang espiritu, bata at matanda. At Father, no, yan ang una na tuklasan natin. So yung loyalty nila hindi na sa Catechism of the Catholic Church, sa mga teaching ng simbahan, kundi sa mensahe na sa matanda na pumapasok sa instrumento, sa bata na pumapasok sa instrumento. Yun ang isa sa palatandaan, mga kapatid, na hindi na sa Diyos. So, every month po sila nangungumpisal. Every week nag-receive ng communion, nagro-rosaryo din sila, very Catholic. Pero mag-ingat po tayo sa mga grupong ito. Kapag meron ng yung loyalty mo ay hindi na sa simbahan, hindi na sa hierarchy, kundi sa medium, sa mga espiritu na pumamasok sa kanila. So, nangyari, mga kapatid, itong buong pamilya, mga kapatid, ay convinced po. Nanggaling po ito sa Diyos. Nung nagkasakit na siya, yung tatay, nahirapan na sa paglakad. Itong dalawang paa niya, itong mga paa niya, ay nanghihina na, wala nang lakas. Pagpunta nila sa doktor, walang findings, no? So, hindi nagamot sa mga espiritong ito. At lagi lang siyang nagmamadali. Sinabihan ko, huwag kang magmadali, kapatid. Dapat ka makatechize ng mabuti. So, sabi ko sa kanya, huwag kang magmadali kanina. And then, ialay mo yung sarili mo sa parokya, magsiserve kayo. Yan po yung sinasabi ko. At nung ini-exercise natin, mga kapatid, nilagyan ko ng yung stola ko, nilagay ko sa paa niya. Ang dami palang mga espiritu, mga demonyo na pumapasok sa kanyang katawan. During exorcism, may prinsipyo. Makasagawa yung exorcism ng imperative command. Tell me your name. Tell me how many you are in His body. At yung mga demonyo ay nagsasalita. Ang dami nila. May Bisaya, may Tagalog din. Mga Tagalog kami, Darwin. Marami kaming kanyang katawan. Sabi ng mga demonyo. Matagal na kami. Huwag nyo kaming pakialaman, Darwin. Yun. Nagagalit yung mga espiritu. At patuloy akong nag-exercise. Sabi nila, 10 taon na kami sa kanyang katawan. No? Darwin, huwag nyo kaming galawin. Sabi ng mga demonyo, narinig po yun sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Tinanong ko yung demonyo, imperatively. So yung exorcist maka-command imperatively to tell me your number. Sabi ng mga demonyo, we are 100 spirits in His body. Ang dami, no? 100 spirits. And then, who is your head? Tell me, who is your head? Who is the leader? Sumigaw siya. Pinahira namin ng holy and exorcise oil, mga kapatid. Sumigaw. Minagyan ko ng yung stula ko, linagay ko sa katiyan niya, sa likod niya. Sumigaw. Ang lakas ng sigaw niya, ang lakas ng pagkasigaw niya, no? Sinabihan ko siya na hindi po ito madali. Kailangan ko po mag-increase yung pag-ibig niyo sa Diyos at sa kanyang iglesia. Natatag niya, no? Continue to read,
Continue to study the teachings of the church. Yan ang kinakailangan natin, mga kapatid. At yung open, patuloy pa tayo nagsasama sa kanila dahil bukas po ang solemn exercise ko yung anak niya. Bakit nag-react po during pagpahid ng holy and exercise water po, oil sa kanyang tiyan? Meron siyang negative reaction, aversion to the secret sa mga holy and exercise sacramentals po. At kung alam lang ng mga pari ito, they will bless water, oil using the ritual of the church. Lahat ng pari po makabless ng mga religious items because we are called sacerdos. Sacerdos means giver of secret things. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Quick live lang po tayo, ha. Sarap na po matulog. Ang ina-exercise ko kanina, 5 po yung ina-exercise ko kanina. Bukas na naman, na-late nga ako sa pagpunta ko sa Garcia dahil Luzon, Visayas, Mindanao ang bumibisitan natin kanina po. At hindi ko maiwanan dahil maraming mga tao po at kayo lang tayo natapos sa confession po. At matutulog tayo ng maaga po para bukas no, magana na naman. Puno ng full charge na naman, no? At magrosaryo pa tayo. Isasali ko po kayo sa dasal. Isali din ninyo yung ministry natin. I-bless natin yung mga tao na nag-persecute sa atin, mga taong umuusig sa atin, gumagawa ng mga kwento against sa atin. Ipagdasal natin sila. Lagi po. At wag nating itigil yung pagdasal for conversion po. No? Hindi naman tao yung kalaban natin, kundi ang demonyo po ang kalaban natin. Hindi yung kapitbahay natin, hindi yung mga politiko, hindi yung mga leader no, na nag-aaway na ngayon. Hindi po tao yung kalaban natin. Ito po yung payo ko bilang pari sa mga kandidato. I hope hindi lang ninyo makita yung mga hindi magandang ginawa sa mga katunggali ninyo. Sana makita din ninyo yung mga mabuting nagawa nila. Hindi naman perfecto tayo eh. Kung pasakitay tayo, magpasakitan tayo, hindi maganda yun. Kayo naman yung leader at hindi nag-uunawaan. Paano ba kami? Yung mga tao na mga anak ninyo, no, mag-aaway din. Hindi maganda yun. And then mga Kristiyano pa naman tayo, di ba? So sana po ay reminder lang po yan, lalo-lalo na sa mga supporters natin, hindi tayo mag-aaway sa politika. Hindi naman tao yung kalaban natin, yung demonyo nasa likod nito, ng corrupt system, i-exercise natin. So sa sunod ng mga araw, mag-procession tayo, nagro-rosaryo tayo, i-consecrate natin yung buong Valencia po sa mahal na Birhen is coming election po. Dahil magsagawa tayo ng legal action. Hindi tayo mag-aaway, hindi tayo let us forgive each other po. Magkakamali naman tayo sa salita, sa isip at sa gawa natin. Let us continue pray. Let us continue to pray one another. And yan ang kinakailangan natin, ang pagmamahalan, pagpatawaran, at pag-uunawa sa isa't isa natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight, Maria, that acts with thee with a humble heart.